Ayan na po mga kabida. Eto, wala na pong kawala. Ito pong mga opisyal po ng executive branch. Dito ho sa pangatlong pagdinig po mga kabida ng Senate Committee on Foreign Relations. Ano po? Patungkol pa rin dito ho sa questionabling pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte at pagdala po niya doon po sa International Criminal Court. Eto, meron na pong assurance, ano? Ito pong si Senator Chis Escudero, ano po, mga kabida, na itong mga opisyal na ito, lalong-lalo na po, ano? Ito pong si General Nicolas Torre III, dadalo sa April 10, ano? Yung pangatlong pagdinig po ng Committee on Foreign Relations. Wala na po itong kawala, okay? Kailangan na po silang dumalo, okay? Para po matapos na po itong mga tanong dapat itanong po mga kabida sa mga opisyal po natin dito ho sa questionabling pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte. Ano po na? Eto, babasahin ko lang po mga kabida. Ito pong balita po ng GMA News Online. Ano? Okay? Actually, posted po ito April 6, 2025, 6:15 p.m. Kagabi po, ano? Eto. Officials invited to Duterte arrest probe to attend April 10 hearing. Cheese. Eto, babasahin ko lang po ha. Officials invited to the Senate probe into the arrest of former President Rodrigo Duterte will attend the hearing on April 10, Senate President Chis Escudero said Sunday. Imumove ang hearing sa April 10 kung saan dadalo ang mga opisyal na inimbitahan ni Senator Amy. Hindi ko lang alam kung sino specifically pero hindi na sila hindi dadalo. So meaning medyo imperative yung sinabi po ni dito statement po ni Senator Chis Escudero po, no? Hindi na sila hindi dadalo. Okay, so kailangan po nilang dumalo. May dadalo sa pagdinig ni Senator Amy on April 10. Escudero told Super Radyo DZBB. Okay, ito pa. Based on the Senate website, as of April 3, the Senate Foreign Relations Committee hearing is set on April 8. Pero na-move po ito sa 10, mga kabida. Escudero said there is no need for a subpoena for the invited resource persons to attend the hearing. However, they may invoke the executive privilege when answering the questions in the hearing. Pero ang ni-request na specifically hindi pwedeng mawala ay si Police Major General Nicolas Torre III na yung kinumit. Meaning, meron na pong commitment ito. Most likely, kung hindi ho si Torre, baka po yung Malacanang, mga kabida, na dadalo talaga itong si Torre. Okay? Patay kang bata ka. Ito po. Senators earlier questioned Torre, Director of the Police Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG, over the manner in which former President Rodrigo Duterte was arrested. In response, Torre said he arrested Duterte properly. Ayan. So, yun po yun. So, wala na pong kawala itong mga opisyal po mga kabida ng Malacanang. Okay? Kagaya na lang po ni DILG Secretary Jun Vic Rimulya, DOJ Secretary Boying Rimulya, Ito pong si Prosecutor General Richard Fodolion, at saka lahat pong involved, okay? At maging itong si General Torre, at lahat pong involved po mga kabida doon po sa pag-aresto po sa dating Pangulo, Yung nandun po sa airport at yung nandun po sa Villamor Air Base, Okay, kung maalala po natin mga kabida nung last hearing po, April 3, 2025, inilangaw po yung pagdinig po ni Senator Amy Marcos, itong Committee on Foreign Relations, kasi hindi dumalo po itong mga opisyal po mula sa executive branch. Dahil doon po sa sulat na ipinadala po mga kabida
ni ES Lucas Bersamin, ano, invoking yung executive privilege at maging ito pong possible violation di umano ng sub judice rule. Okay? Now, question yon ni Senator Amy Marcos yung pag-invoke doon po sa sub judice rule kasi unang-una po meron na pong pasa yung Korte Suprema patungkol po dyan, ano? When it comes to congressional hearing po, ay hindi ho applicable po yung sub judice rule po mga kabida, ano po, no? Ito naman pong executive privilege, hindi naman po tatagal yung executive privilege eh. Unang-una, pwede naman pong umatid yung mga opisyal kahit na po hindi ho sila magsasalita when it comes to question pertaining covering the executive privilege. Okay? So, ang punto lang po doon ni Senator Aimee, sana dumalo, okay? Kung meron bang mga tanong na within the executive privilege, mga kabida, coverage, pwede po silang hindi sumagot, ano? At i-invoke lang po nila na it is part of the executive privilege. Ganun lang po yun. Yung nangyari po, wala eh. Parang binastos yung pagdinig eh. Yung hearing na yun eh. Di ba? Because of that letter coming from the executive secretary po, mga kabida. Ano po? Pero dito po, no? Ang interpretasyon ko lang po dito is parang may assurance, no? Na dadalo itong mga opisyal na ito. Lalong-lalo na po, mga kabida, ito pong si General Torre. Kasi ho, ito pong si Senator Alan Cayetano po parang nanggagaliiti po ano kay General Torre po, mga kabida. Okay? Kasi ho, yun nga dami hong mga questions doon po sa kanyang mga aksyon ano ni General Torre na lumabag na po doon po sa unang-una karapatan po ng dating Pangulo at pangalawa po yung due process nga hindi ho siya nabigyan ng due process, mga kabida, based doon ho sa lumabas na findings, okay, ng Senate Committee on Foreign Relations. Kung maalala po niyo, mga kabida, naging controversial yung action po ni Senator Cheese Escudero, ano po, no? Kahit na po pinirmahan na po niya yung mga sabina, subalit hindi niya ipinadala kaagad, ano po. Sali po ay inirefer po niya doon po sa legal department, ano? Which is unusual according to some observers kasi ho sa mga pagdinig po in the past ano pag may mga ganito pong sitwasyon maglabas po ng sabina agad-agad po, mga kabida i-submit or i-refer kaagad yan sa Sergeant at Arms ano para sa implementasyon po ng sabina ano po. Pero dito ho sa case po ng mga opisyal po ng Malacanang wala, no? Inirefer po, mga kabida, doon po sa legal department for further review. Kasi ang sabi po ni Senator Cheese, baka po magkaroon po ng constitutional crisis po, mga kabida. No? Dahil ho, in-invoke kasi ng Malacanang yung executive privilege. Ano po, no? Doon po nag-umpisa yung impression po, mga kabida, na baka po nilalaro lang po tayo ni Senator Cheese para po magkaroon po ng delay tactics, ano? Okay, yung kanya hong ginawa po, mga kabida. Pero ito po, no, at least nabigyan po ng solusyon. Most likely, baka kinausap po ni Senator Cheese Escudero po itong mga opisyal po ng Malacanang, ano, o yung Malacanang mismo, para hindi ho magkakahiyaan po, mga kabida, pagdating ho ng panahon na igigiit po ng Senado yung kanila pong congressional oversight function, ano, na nakalagay po ano sa saligang batas. Yung kanila pong constitutional mandate po, mga kabida, ano po, na? So at least nagkaroon po ng settlement. Sana po sa April 10 dadalo na po itong lahat ng mga imbitado hong mga opisyal po, mga kabida, no? Kabilang na po itong si General Torre na yun yung most requested person, okay, ng Senado. Okay? Para sumagot sa lahat ng mga tanong po, mga kabida. Kasi ho, sa kanya kasi yung sentro po, mga kabida, ng investigasyon kasi no? Kasi siya yung head po ng arresting officers, ano? Tsaka dami hong mga tanong, mga kabida, sa kanya, yung manner po sa pag-aresto po ng dating Pangulo, ano? Yung procedural matter, ano? Meaning, nasunod ba yung lahat ng mga
protocols, yung procedure, no, doon ho sa pag-aresto po sa dating Pangulo po mga kabida, kasi may mga agam-agam po na hindi o may mga panuntunan na hindi ho nasunod. Like for example, yung nakalagay po sa Article 59 po ng Rome Statute na kailangan pong idaan po sa local court yung arrested person dito sa Pilipinas, pero hindi ho nangyari yon. Okay? From the NAIA, dumiretso po mga kabida sa Villamor Air Base. Isa pong kampo po ng militar, hindi po korte, Okay. Tsaka yung basic po na karapatan po ng dating Pangulo. Like for example, yung humiling po ang Pangulo o dating Pangulo na makausap yung kanyang anak na kanyang abogado. Okay? Hindi ho siya napagbigyan kasi ang depensa po ni Torre po mga kabida, may mga abogado naman sa loob po. Itong si Attorney Delgra, Attorney Mejaldea, Tsaka yung hiling ni Vice President Duterte na at least man lang, dumalaw po sa kanyang ama, Gusto lang po niya makita yung kanyang ama, pero hindi daw pumayag ito pong si General Torre po mga kabida. So yun yung mga questions na hanggang ngayon, wala pong malinaw na sagot po mga kabida. At yun yung rason din kung bakit kailangan po itong si Torre. Okay? Kailangan yung presensya po ni Torre po mga kabida, Okay? So yun lang po. Para po sa inyo mga kabida, ano po yung tingin po ninyo dito ho sa naging pasya po ng Malacanang, pumayag po para dumalo yung kanila pong mga opisyal, Okay, nakuha po sa pakiusap ng Senado mga kabida, at least hindi po dinaan doon po sa Santong Paspasan yung pag-issue po ng subpoena doon po sa mga opisyal po ng Malacanang. So para po sa inyong komento at opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber mga kabida sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kabida.